Mga ka-Hoops, isang matinding laban ang naganap na hindi inaasahan ng marami. Ang team to beat na Converge Fiberxers biglang ginulat ng Barangay Ginebra San Miguel matapos silang talunin sa isang dikit na laban na nagtapos sa 1993. Pero ang mas naging usap-usap pagkatapos ng game, hindi lang ang comeback ng Ginebra, kundi ang isang desisyon sa huling segundo na ngayon ay pinaglalabasan ng galit ng mga fans. Si Alex Stockton ba talaga ang dahilan kung bakit natalo ang Converge? O unfair lang ang sisi sa kanya? Pero bago natin himayin ang nangyari sa laban na ito mga ka-Hoops, kung mahilig kayo sa PBA updates, analysis, at mga mainit na basketball stories, siguraduhin yung mag-subscribe na sa channel at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod na balita. Salamat! Sa simula ng laban mga Hoops, mukhang Converge ang may control. Maganda ang kanilang ball movement at nakakuha agad sila ng momentum sa first half. Habang sa kabilang side naman, medyo nahirapan si Justin Brownlee sa kanyang shooting. Pero kahit nahihirapan si Brownlee, may isang rookie ang nag-step up para sa Ginebra. Si RJ Abarrientos. Siya ang nagbigay ng energy at scoring para hindi tuluyang makalayo ang Converge sa scoreboard. Kaya kahit lamang ang Fiberxers sa first half, hindi ganoon kalaki ang lamang. At dito nagsimula ang pakiramdam na hindi pa tapos ang laban. Pagdating ng third quarter, dito na nagbago ang lahat. Sa ilalim ng 5 minutes, biglang nakuha ng Ginebra ang momentum. At ang dahilan, biglang nag-init ang kamay ni Justin Brownlee mula sa labas. Sunod-sunod na 3-point shots ang kanyang pinasok na tila ba binago ang takbo ng buong laro. Kasabay nito ang tuloy-tuloy na scoring ni RJ Abarrientos. Sa pagtatapos ng game, ang dalawang ito ay nagtala ng combined 65 points. Isang performance na talagang mahirap pigilan, dito na nagsimulang maramdaman ng Converge na unti-unti silang hinahabol. Pero kahit nag-comeback ang Ginebra, hindi pa rin naging madali ang pagtatapos ng laban. Sa huling isang minuto, 2 puntos lang ang lamang ng Ginebra. May pagkakataon pa sana ang Converge na itabla ang laro, lalo na nang may mentis si Justin Brownlee ng 2 free throws. Isang malaking pagkakataon iyon para sa Fiberxers, pero sa halip na makakuha ng maayos na play, nagkaroon sila ng turnover. At nang muling makuha ang bola, napunta ito kay Alex Stockton. Sa crucial na sandali na yon, kailangan lang sana ng maayos na possession. Pero sa halip na iset up ang play para sa pinakamahusay na shooter, pinilit ni Stockton ng isang wild 3-point shot. Isang high-risk attempt at sa kasamaang palad, sumablay ito. Doon na nagsimula ang galit ng mga fans ng Converge. Para sa marami, hindi lang ito simpleng mintis, para sa kanila, ito raw ay hero ball na hindi dapat ginawa sa ganitong sitwasyon. May mga nagsasabi pa nga na mas magandang kay Mikey Williams ibinigay ang bola dahil mas mataas ang kanyang clutch shooting percentage. Kung titingnan pa ang stats ni Stockton sa laban na yon, medyo maiintindihan kung bakit nagalit ang fans. Nagtala lamang siya ng 9 points habang 2 out of 14 shooting. Ibig sabihin, marami siyang tira, pero kaunti ang pumapasok. Hindi lang yon, may halos 4 turnovers siya kada laro at may negative plus-minus pa. Para sa ibang fans, indikasyon daw ito na mas maraming puntos ang naiiwan para sa kalaban habang siya ay nasa court. Hindi lang si Stockton ang naging sentro ng usapan. Maging ang coach ng Converge na si Delta Pineda ay ilang beses ding nagreklamo sa referee sa bawat tawag laban sa kanyang team. May ilang fans na nagsabi na pabor daw ang referee sa Ginebra. Pero kung susuriin mabuti ang laban mga Hoops, may pagkakataon pa nga na dapat tinawagan ng technical foul si Alex Stockton matapos ang isang hand gesture kay Brownlee. Kahit ang commentators ay nagsabi na technical na dapat yon. Pero warning lamang ang ibinigay, kaya para sa marami, hindi rin makatarungan na sisihin ng referee sa pagkatalo ng Converge. Sa huli mga bro, malinaw ang isang bagay, ang pagkatalo ng Converge ay hindi lang dahil sa isang mintis, ito ay kombinasyon ng poor decision making sa dulo kulang sa veteran leadership sa crunch time at ang unstoppable performance ni Brownlee at Abarrientos. Samantalang sa Ginebra, kapag kailangan ng puntos, iisa lang ang direksyon ng bola, kay Justin Brownlee, isang malinaw na system, isang malinaw na leader. Ngayon, lumalakas ang panawagan ng ilang fans na i-trade na si Alex Stockton. Pero may iba namang nagsasabi na bata pa siya at may potensyal pa ring ma-develop. Sa kabila ng lahat, nag-a-average pa rin siya ng around 17 points per game. Ibig sabihin, nandyan ang talento, pero ayon sa fans, kailangan pa ng mas magandang decision making at consistency. Sa huli mga bro, isang bagay ang malinaw, ang laban na ito ay hindi lang simpleng talo para sa Converge. Isa itong wake-up call para sa buong team, lalo na sa kanilang backcourt decision making sa crunch time.
Pero kayo mga ka-hopes, ano sa tingin ninyo? Tama bang sisihin si Alex Stockton sa pagkatalo ng Converge? O unfair lang na sa kanya ibinuhos ng fans ang lahat ng galit? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba dahil gusto kong malaman ang inyong basketball insight. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Muli, ito ang inyong kasama sa Usapang Basketball, Raise Hoops Universe. Hanggang sa susunod na video mga ka-hopes.